ano mo ngayon? Saturday. So, kanina guys, I was trying na, ano ba? May kwento ako. I don't know guys kung familiar kayo dito or naranasan nyo na lalo na kung kayo ay bumabiyahe sa Maynila. Okay. Ayan na naman. Nagpunas na naman sila na walang paalam. Bigyan mo siya ng live sa Ay, nako. No choice. Ay, nako. Bigla-bigla na lang. Nakakatakot nagbaba ng salamin. Eh, kung at least nilinis niya yan. Malinis ba? Kinuha natin. Nako. Baka magalit. Ayan na naman. Okay guys, yung mga ganito, okay, first topic, dalawang pag-uusapan natin. Yung mga ganito guys, naglipa na yan sa Maynila. Once na pumasok ka ng Maynila, hanggang sa almost kada kanto, may ganyan. No? Lalo na kung may stoplight. Nung una, okay lang ako eh. Kasi konti pa lang sila nun eh. Parang sa isang biyahe mo loob at paglabas mo ng Manila, isang beses ka lang gaganyanin. Normally, pag nagaganyan yung mga nagbibigay ako ng 10. Dati nga 20 pa eh. Pero dahil ang dami na nilang nagaganyan, maano ka na eh. Parang kailangan mo siguro ng 50 hanggang 100 na budget na barya dahil lang dito. Marami na rin po ako napapanood na yung iba na hindi nabibigyan, nangguguhit daw. No? Guguhitan ng mahaba yung sasakyan mo. And that's gastos. Hindi ko alam kung bakit hindi ito pinapansin ng mga enforcers diyan sa Maynila na halos kada kanto din, kada kalsada, ang dami-dami pong enforcers. Bakit nila hinahayaan tong mga to? Unang-una sa lahat, kawawa ang driver, ang may-ari ng sasakyan. Normally, ang ginaganyan nila yung mga private vehicles, hindi mga taxi, hindi mga SUV na bumabiyahe. SUV ba tawag doon? Mga ganun. Hindi mga jeep. Sa jeep naman, iba naman yung ginagawa. Yung umaakit ng mga badyaw, tas nang hihingi ng limos. 'Di ba? Bakit hindi ito pinapansin ng mga enforcers dyan sa Maynila? Pero, ang mga enforcers dyan, paborito rin ng mga private vehicle. Kawawa ang private vehicle sa loob ng Maynila. Alam niyo ba guys, siguro 3 taon pa lang naman ako dito eh. Lamas-pasok po ako dyan sa Manila. Sa 3 taon ko na nagda-drive dito, since nakabalik ako, 3 beses na rin po akong hinuli dyan sa Maynila. Yung dalawa, yung dalawa, na nanghuli sa akin, tinanong ko ng violation ko. So, hindi nila ma-explain sa akin ng maayos. So, sumatotal, pinaalis nila ako. And then, pinaalis ako. Yung isa pa nga natatawa ko eh. Kasi pinara niya ako, beating the red light daw ako. Sabi ko, paano ako nag-beating the red light? Before ako tumawid, doon sa line, naka-green pa yan. Pagdating ko sa gitna, nag-yellow. So sabi ko, ano ba ibig sabihin ng yellow? Stop daw. Di ba proceed with caution? Hindi naman ang nakalagay sa ng LTO, ng LMS ng LTO. Sinarap niya pa talaga. Nanap niya.
Nung sumasilip siya sa loob ng ano ko, nakita niya na may dashcam ako. Tapos nakita niya, may libro din ako dun sa loob. At alam niya yung libro na yun ay pang law school. So, hindi na siya nakipag-debatehan sa akin. Okay? Then I came to know, no, may nakapagkwento lang din sa akin na enforcer. Taga dyan sa loob. Siguro ito yung perks na may mga taong nakakakilala na rin sa'yo. Nagiging familiar ka rin. Naikwento niya sa akin. Hindi ko naman sure kung totoo yung sinasabi niya. Pero share ko na lang din sa inyo. Diyan daw sa Maynila, tuwing nakakahuli daw yung mga blue boys na yan, kung magkano daw yung fine mo sa traffic, half of that goes to them and half of it goes to City Hall. No? Sa 3 taon kong pagdadrive dito, simulan dumating ako, bukod tanging sa Maynila lang ako nahuhuli. Or hinuhuli. Nagdadrive naman ako sa buong Metro Manila. Quezon City, Makati, Pasig, Mandaluyong, Valenzuela, Bikutan, Sucat, Muntinlupa. As far as Batangas and going south, up north as far as Clark. Pero sa Manila lang ako laging hinuhuli. Nung una tinatanong ko sa sarili ko, ako ba may problema? O there's something else? So doon ko lang napatunayan, guys, na ang panghuhuli pala dyan sa Maynila, hindi dahil nag-violate ka. Dahil negosyo. Madalas, guys, pag pumupunta ako sa mga lugar, mahilig akong makipagkwentuhan sa mga tao na nagtatrabaho sa kalsada. Alam niyo ba yung parking? Pag nagpa-park ka, ₱50. Pero pagka nagpa-park ka dyan sa may bandang sentro, no? Santa Cruz, Quiapo, Divisoria, yan. ₱50. Maghapon naman na yun. Pero pag nag-park ka dito sa may Harrison, sa may Rojas Boulevard, 100. Sabi ko, wow. Sabi ko, bakit 100 kayo dito? Hindi naman nila ma-explain. So, nakipagtsikahan na rin ako, no? Sa mga nagpa-parking. Sabi ko, kamusta po ang swelduhan ninyo? Okay naman po ba kayo? Nagulat ako nang sinabi sa akin hindi naman daw sila swelduhan. Kota. Kota ang labanan nila. Basta sa isang araw, ang kota nila 1.5. Whatever is in excess to that, kanila na. Kaya tuloy naawa ako dun sa mga nagpapaparking. Diba? Ganyan ang sistema sa Maynila. Sa mga empleyado niyo nagtatrabaho sa kalsada. Yung isa nagsisipag, itong mga blue boys ninyo nagsisipag na manghuli kahit hindi ma-explain ng violation, akala nila lahat ng mga driver tanga-tanga. 'Di ba? Tapos kanina pinapara ako dahil obstruction daw ako. Paano ako naging obstruction? Ang bagal daw kasi ng takbo ko. Sabi ko tumitingin po kasi ako ng parking dahil bibili po ako ng libro. Sabi ko may pasok pa ako ng 3:00, 2:00 na wala pa rin ako makuha ang parking. Sabi ko dumayo lang ako dito para lang bumili ng libro. So akala niya nagjo-joke ako. Pinakitaan ko ng ID. 'Di ba?
The point is, pag kayo pinara, na, alam mo, napaka lifesaver talaga ng ano eh. Lifesaver talaga ng dashcam. Kasi yun yung magpo-pull out sa'yo eh. Sa posibleng pagbabayad. Imagine mo, pupunta ka pa ng Maynila para lang magbayad. Paano kung taga-South ka? Gaya ko. As far as magdadrive ka, nagagastos ka ng roughly 2,000 pesos para lang pumunta ka ng Maynila. Gas, toll gate. Nag-load nga lang ako ng toll gate. Magkano inabot ng toll gate ko? Papunta at pabalik, 900. Hindi ako exagger. 800 ang laman ng RFID ko. Nag-load ako ng 1,000. Diba? Paano kung wala akong perang pantubos? O hindi naman na kinukuha yung ano ngayon eh. Hindi na kinukuha ngayon yung mga license eh. Paano kung wala kang oras pumunta ng mga lugar na kailangan para lang bayaran mo yung ano nila? Diba? Naalala ko, yung hinuli nila ako dahil beating the red light daw ako. May mga kaibigan ako sa loob ng munisipyo ng City Hall. Graduate ako ng PLM eh. So marami akong kakilala na nagtatrabaho dyan. Hindi ko po kasi naging ugali gumamit ng connection. Kahit sa kamag-anak. Hindi. Kung gagamit man ako yung super extreme na kailangan ko sila. Natawa pa nga yung barkada ko nung pumipila ako eh. Imagine niyo guys, no? Yung unang-una ako nahuli. The first and only nahuli ko. Dito sa Pilipinas. First and only yun ah. Yung pila po ng mga what do you call that? Yung magbabayad ng penalties nila. Imagine niyo 500 lang guys babayaran ko. Pero yung ginastos ko papunta ng Maynila just to get my license nung time na yun costed me around 1,500. Nawag ako yung barkada ko. Sabi ko, uy, nandito ako nakapila. Nandito ako. Saan ka? Nakapila dito sa labas. What? Ba't na nangyari? Sabi ko, tinawagan lang ito para sabihin nandito lang. Sabi ko, baka taas ko rito, kain tayo. Nung araw na yun, guys, alam niyo kung gaano karami ang nakapila? Sabi nga sa akin ng tindera doon, araw-araw 500 na tao ang nakapila sa City Hall para lang magtabos o magbayad ng penalty. Yung nakasabay ko, eto guys, no joke to. Sana makaabot kayo dito sa punto na to. Yung kasabay ko na kukuhanin lang niya yung lisensya niya. Ito yung kwento niya. So obviously, may something dyan sa paghuhuli ng mga blue boys dyan sa Manila. Nagpapaayos siya ng kotse niya. Diyan daw banda sa Sampaloc. Maaga pa siya, wala pang 7. Nandun na siya. Sukin niya yung shop na pinuntahan niya. Then maya-maya hinuhuli na siya. Pumasok daw siya sa one-way. Mismo yung may-ari ng shop ang nagsabi dun sa enforcer, hindi po one-way dito, two-way po dito. Hindi one-way dito, tas tinulo yung karatula dun sa may harapan, dun sa dulo. So may entrance nung kalsada na yun. Sabi niya, wala naman yan dyan din. Hindi, nandyan yan. Yan. Alam niyo kung ano nakalagay dun sa ano niya? Citation ticket niya. Citation ticket ba tawag dun? Sa ticket niya. Not wearing helmet. Tawan-tawa ako eh. Alam mo bakit? Unang-una sa lahat, yung araw at oras na hinuhuli siya, nagpapagawa siya ng kotse. Nagpapapalit daw siya ng mugs ng sasakyan. Sinong siraulo
ang sasakay ng kotse na may helmet maliban kung ikaw ay race car driver. Pero kung isa ka lang namang ordinaryong mamamayan na nagda-drive lang ng mga kotse, ordinary kotse, going back and forth, whether you're going to work or uwi ka ng bahay, 'di ba? Alam mo kung magkano ang inano sa kanya? 500 for not wearing a helmet, which is unnecessary. And he was so tired nung araw na yon because he came from work. It's just that dumating na daw yung mags na in-order niya. He went straight dun sa paggawaan because it was near the hospital kung saan siya nagwo-work. He was a nurse. 'Di ba? Ako nga matapos lang ang usapan and I was like chasing someone. Meron akong I think I'll be having dinner with my family nung araw na yon. Tapos sabi pa sa akin ng enforcer, umali daw siya, patanggal ko siya. Sabi ko, hindi ka naman siguro gugustuhin na magutom ang pamilya mo. And because of his yabang, no, maliban dun sa ano, hindi kasi nakita dun sa ano eh. Actually, I send it to my friend eh. Kitang-kita naman eh, nung tumawid ako dun sa ano, sa linya, it was still green. In the middle of it, it was yellow. And by the time I reach the other side, it will be red. Pinara niya ako. So I slow down. Alam mo, magmabilis ako. 'Di ba? So I was very furious. Sabi ko, anong beating the red light? Paano ko nag-beat ng red light? So guys, dun po sa mga bumabiyahe dyan sa loob ng Maynila, you have to be very careful. Kung meron po kayong mga dashcam, that will gonna be your lifesaver. Whenever you're in Manila, always use a dashcam. Always. Seriously, kahit wala kang violation, gagawa ka nila ng violation because they need to make money. I don't know kung yung mga yan binabayaran na ng monthly basis for their salary or they also, just like yung mga kota-kota, they also rely dyan sa mga ticket na yan. Diba? And I think it's high time na maimbestigahan to ng LTO. Dahil hindi to makatarungan. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Kung na-experience nyo rin yung mga na-experience namin while we were driving inside Manila, baka nga ang gawin ko, magpa-park na lang ako outside of Manila, whether in Makati or most probably in MOA. No? Kasi may part pa ng MOA na Pasay. So I'll just gonna park there, I'll book a Grab, I'm going places kung saan ko kailangan, and balik na lang ako ng MOA with a Grab. Instead na convenient sana yung pagbabiyahe mo papunta sa loob ng Maynila, but because of what they're doing, might as well na mag-utilize ka na lang ng mga public utility vehicles just to avoid all this bullshit. Anyway guys, again, maraming salamat. Kung naranasan nyo rin yung naranasan ko, magkwentuhan tayo. Bye guys.